Influence the world. Influence the world. Amen po? Amen. Bahaginan mo ang mundo. Pag ikaw ay nandyan sa mga usapan, na mga makamundong usapan, gumitna ka. Amen po ba? Be a neutralizer. Neutralizer. Amen po? Amen. Pag may nagkaaway-away na, ang madalas nag-aaway-away yung magkakaibigan. Nagkakampi-kampihan. Huwag na tayong lalayo minsan. Gusto nyo malaman? Amen. O sige, kung ayaw nyo malaman. Gusto. Minsan, huwag na tayong lalayo sa mga choir madalas. Ah! Minsan, hindi lang din sa mga choir, sa mga worker din. Tapos, higit na yung isa, sasabihin, oo nga siya nga, ganun nga siya, oo nga, ganun nga. Hindi, neutralizer ka. Amen po ba? Pagka mayroon ng nagkakagulo sa gitna, sayawan mo lang yan. O pagkagising sa umaga. Ang galing nyo, pinunood nyo lang ako. Palakpakan natin ang Diyos. Influence the world. Unang Pedro, Kabanata 2, ang talata 12. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintel upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupurit sila sa Diyos sa araw ng Kanyang pagdating. Palakpakan ng Panginoon. Kaya daw paratangan. So, influensyahan natin sila. Anong next letter? G. G as in go. Go. Sabihin nyo, go. Go. Ano bang ibig sabihin ng go? Go. Ha? Gumulong? Go? Ano? What do you mean go? Alis. Go. Go. Ano nga ang ibig sabihin ng go? Lakad. Mga kapatid na nakikinig, nanonood, sabi nila. Parang binubuka. Buka ko yung siya. Go. Anong ibig sabihin ng go? Gunas. Forward. Forward. Nakakita na ba kayo ng paligsahan sa takbuhan? Ano bang tawag doon? Marathon. O kaya sprinter. Di ba? Yung mga panahon noon, wala pang putok-putok. Kasi ngayon nagpapaputok. Ngayon hindi na eh. Noon, wala pa yun. Kasi noon, nagsali-sali ako dyan eh. No? Sa 100 meter dash. Sa kasasali ko doon, alam nyo, ang dami kong sinalihan ng mga ganon. Simula nang ako yung elementary. Sali ako talaga doon. Sa lahat ng sinalihan ko, number 3 ako palagi. Wow. Pero ang tumakbo, 3 lang. Alam mo noon, pag sinasabi ka, all your march! Ganun ka na ngayon, ready ka na. All your march! Go. Let's hintayin mo, huwag mo na kayo makulula. Mati-disqualified kasi step, anticipate ka na eh. Sabi na, hintayin mo yung go. At wala akong nakitang sa mga kasali nang sinabing go, wala akong nakitang umatras. Di ba? Pag sinabing go, umatras ka, sinto siya. Wala siya sa katinoan kung ang sabi go ay umatras. Forward. At wala rin nagsabing go, nag-sidestep. We are commanded to go forward. Amen. Ano sa Tagalog yon? Sulong. Ano mabante? Ano yan, ha? Bakit sasakyan ng abante? Ang tamang komandong go, pasulong. Sulong. Pasulong.
tuba? Sa amin, sa Bicol, kami ni Malay. Parehas ng Bicol, kaya lang iba ako, Ginubatan. Ang ilog sa Ginubatan, sulong. Sulong. O, hindi balikan natin tong kasulong na ito. Walang ganon. May paatras, ayan sabi ng mga matatanda na, ikaw, anak, habang tumatanda ka, huwag kang tumandang paurong. Ano bang ibig sabihin ng mga matalinghaga ng matatanda? Sino ba dito ang mga matatanda? Huwag daw mabuhay ng huwag lang paurong. Kasi yung mga medyo paurong talaga habang tumatanda, paurong na. Lagi ng negative. Amen po ba? Nakakita na ba kayong matanda na habang matanda na, paurong na maganda? Wala. Kadalasan kung may edad ka na, hindi na rin naman paatras. Kaya lang minsan, ang bibilis ng lumakad, pero ang tagal makarating sa pupuntahan. Sabi niya. Diba? Ang bilis ng lumakad, pero ang tagal makarating. May style. Yung mga lalaki naman, ang dami ng ginagawa mga tapos sasabihin, ilaw ka ng sanlibutan. Tapos ngayon, sasabihin sa'yo, maglingkod ka sa kanalang. Pag nag-retire na ako, pag-uwi ko na sa Pilipinas, saka ako maglilingkod. Pag-uwi mo sa Pilipinas, retire na rin yung katawan mo. Paano ka makapaglilingkod yan kung lumakad ka? Habang ay panahon pa ngayon, pailawin mo ang liwanag sa buhay. Bakit kaya yung mga sister pag matanda na, pag lumakad yan, siging ganun. Yung mga lalaki naman, kasi itong mga lalaki, may mga pagpamayabang kami. Kahit may edad na, pwede pa. Yung mga babae yung pagka-babae na, yung ang tawag doon, pakipot, nung tumanda na kahit matanda na. Puro lang piling. Alam ko na natin ang Diyos. Masaya ba kayo sa lagay na yan? Amen! Yan ang gusto ni Lord, maging masaya tayo. Amen! Sa mga taong masaya, minsan hindi nila namalayan, may mga sakit sila. Pag alis nila dito, wala na silang sakit. Go! Sabi ng Panginoon, Mark chapter 16, verse 5, go into all the world and preach the gospel of salvation to all. Go! Forward! Pasulong tayo. Hayo tayo. Palaganapin natin ang mabuting balita. Let your light so shine before men. Paliwanagin daw natin ang ating ilaw. At letter next. H. Hell. Everybody say hell. Hell! Say it again. Hell! Help me make it to the light. Help the weary. Tulungan natin ang mga may hina. Ang may mga pinagdadaanan. Amen po ba? Paano mo tutulungan yung may mga pinagdadaanan kung ikaw din ay hinang-hina? Sa madaling sabi, inaasahan ng Diyos na ikaw ay malusog ang pananampalataya. Amen. Kaya nga, lagi tayong kinakatagpo ng Diyos dito every Saturday. O kayo pala, kasi ako ngayon lang naman ako nandito. Amen po ba? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka pala absent. Tingnan mo, magrarasol ka agad. Kasi naman, sister, hindi. Huwag kang mawawala. Mawawala. Sabihin mo sa kanya, harapin mo siya, sabihin mo, hanapin. Uy, may
may kanta yun, di ba? Hahanap-hanapin kita sa upuan. Kung ang katabi mo, inahanap-hanap mo, lalo naman si Yahweh El Shaddai. Amen. 1 John chapter 4 verse 14. Nakita namin at pinatutuhanan isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. So, mga kapatid, ay doon pala tayo sa health, no? Palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel lingid sa kanilang kaalaman. Huwag tayong mamimili ng mga taong tinatanggap natin. Amen. Huwag natin silang titingnan sa anyo, sa itsura, sa kalagayan, sa status ng buhay. Baka hindi mo alam ang minsang iniharap sa iyo ng Diyos, siya pala ang may utos. Amen. Amen po? Amen. Hindi mo pala alam na tinitest yung pananampalataya mo ng Panginoon. Amen. Tulad nito na sinasabi, hindi ninyo alam noon na kapag patuloy kayo ng anghel ng Diyos. Kaya huwag mong isipin na pag yung may dumarating sa iyo, namamalimos, humingi ng tulong, huwag mong isipin na hindi yan anghel dahil wala kang pakpak na nakita. No? Sapagkat sabi rito ay hindi nyo alam may ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel lingid sa kanilang kaalaman. Lingid sa kabatiran nila. Yun pala ginamit ng Diyos para ikaw ay alamin kung may lasa ka ba o kung nagliliwanag ka ba. Anong last? Letter T. Letter T. Tell. Tell the world of His life. Marunong kaya na magpapulot-pulot ng forces, di ba? Tell the world that Jesus is a great Savior. Amen. Sabihin natin sa mundo, palaganapin natin si Jesus, ang Ligtas. Brad, nahihiya ako. Di ako marunong magpaliwanag. O sige, hindi ka marunong magpaliwanag, pero marunong kang kumilos. Marunong kang gumalaw. Kung ano yung pagkakilala sa iyo noon, magaslaw ka. Ngayon, tell the world that Jesus is a great Savior sa pamamagitan ng pagkilos mo. Magtataka sila. Bakit ngayon ang bait na niya kumilos? Dati ang gaslaw-gaslaw. Ano iniisip mo? Tulad kumanunggalan ako, ibang iniisip mo. Diba? Sa pagkilos natin at sa pananalita, ipakita natin sa kanila. Amen. Amen po ba? Amen. 1 John